Yes, ma'am. Sa binigay na tulong po sa amin, hindi po namin siya makakalimutan. Puno ng galak at saya ang Barangay Sagad sa pagbisita ng St. Gerard Construction Charity Foundation sa malawakang pag-iikot nila sa lungsod ng Pasig. Ito ang ikapitong pag-iikot ng mga barangay sa pangunguna ng mag-asawang Sara Diskaya at Curly Diskaya. This is our 7th barangay, si Barangay Sagad. So nung pagbaba pa lang namin, napaka-warm din yung welcome dito. Actually, lahat na ninenervyos ako bago bumaba, baka mamaya wala masyadong tao or walang tao talaga. Pero natutuwa ako kasi pagbaba namin, daming tao. Tapos ang warm ng welcome nila, lahat nakangiti, lahat naghahay sa amin. So yun, every barangay it's different. Napansin namin, nung umpisa, talagang kaperasong tulong lang naman talaga ang binibigay namin. Pero the more na kaperaso lang binibigay namin, parang bumabalik eh. So, the more na lumalaki kami ng dahan-dahan, dinadagdagan namin ang pagbibigay namin. Parang dumadagdag din ang pagbalik ng blessing. Kaya sabi namin, sa dalipat parang hindi tayo nababawasan sa pagbibigay. Parang the more na nagbibigay tayo, nadadagdagan palalo tayo. So, ito po ang nag-umpisa at talaga namang naiintindihan po namin ang damdamin po ng talagang walang-wala. Kasi nag-umpisa din po kami sa talagang walang-wala po talaga. Katulad ng iba. Kaya alam po, dama ko po, na kahit nandito na po kami sa kalagayang ito, dama po namin ang damdamin ng isang talagang taong walang-wala, walang maipagamot, walang maipambili ng gamot, walang maitulong. Siguro, iba sa inyo dyan, nakaranas na ang nanay nyo, kapatid nyo may sakit, hindi nyo mapa-hospital, nagkasakit, hindi nyo mapabigyan ng gamot. Siguro naranasan nyo yung pakiramdam na parang gusto mo tumulong, pero parang wala kang maitulong. Dahil ikaw din, helpless ka. So, ganun po ang pakiramdam. Kaya kami po bumaba at ito po ang naging unang advocacy po namin at marami pa po kaming mga advocacy na mga susunod nga po namin, baka po livelihood po na mga pwedeng pamigay sa mga tao dito sa mga Pasig. vendor, yes. Na for example, mga fishball, pinag-aaralan po namin fishball cards at mga food cards, ganoon. Yes. Para makadagdag sa kanilang paghahanap buhay. Nagbahagi naman si Kuya Curly na malapit sa kanyang puso ang barangay sapagkat dito umano siya nag-aral. Dito ako nag-aral ng first year and second year high school dito sa Sagad. Ang kapatid ko naman sa Rizal High School, Maine. So kaya napaka-memorable po ng lugar na ito para sa akin. Kasi dito po kami nag-aral sa lugar na to. Dagdag pa ni Sara Diskaya na kabilang na sa kanilang pagsuporta ay ang Balik Eskwela at Brigada Eskwela nitong parating na pasukan. Okay, so sa Brigada Eskwela nagsistart na kami. So nagre-repair kami kasi madaming request na repair ng mga court nila or yung paglinis. So nag-a-assist kami doon. Meron kaming mga cleaning materials na pinadala. Actually, we're ordering yung mga walis tambo for the Brigada Eskwela. Ngayon, for the Balik Eskwela program, madami din nagre-request na baka pwede bigyan sila ng financial assistance to bili ng mga gamit ng mga anak nila. Pero ang gagawin namin siguro, para lahat meron, bibili kami siguro ng bags and notebooks. Actually, yung gamit sa school ng mga bata. Madami ng companies din na lumapit sa amin to collab para sa mga produkto nila, which is nakakatuwa naman yun. We're working on that kasi ang scholars namin is for college, no? So, sa PCC. So, ngayon, anyone who's in college na gusto magpa-scholar sa PCC that are offering yung course na gusto nila, punta lang sa office para ma-endorse namin kayo sa PCC. For the elementary and high school, naghahanap kami ng tie-up with a school that is willing, schools in Pasig, no? Baka gusto niya mag-tie up with us para makapagbigay din kami ng assistance for scholarship. Hindi kasi kami masyadong familiar sa mga kasi usually scholarship, ang una na pumapasok sa isip is, yung matatalino lang. Pero if there is a school or may schools dyan na sa mga bata na okay ang grades, pasado ang grades, kami yun yung gusto namin na program. Gayunpaman, sa bawat pag-iikot ay di nakakalimot magbahagi ng tulong medikal at iba pang serbisyo para sa mga mamamayan. Actually, right now kasi more of requests Kasi if we are to build the building, usually kailangan yan in collaboration with city. So may mga building permits siya. So our hands are tied. Pero gustong-gusto namin na magtayo or
anything na pwede namin ma-accept. Although nagagamit naman yung office building namin to accept people na talagang makatulong kami ng maayos sa kanila. Actually, isa nga sana sa mga projects namin ay yung pagtatayo po ng mga waiting shed po kasi ang dami pong mga TODA, mga tricycle drivers, mga barangays po na talagang dilapidated na po yung kanilang mga waiting shed. So nagre-request po sila, ang dami. Kaya po kami po ay before sumulat po kay Mayor din na sana po mapagbigyan at magkaroon po ng collaboration ang City at St. Gerard na makapagpagawa po ng mga waiting shed. So, sa ngayon po, hindi po namin po muna matutupad yung inyong mga request ng waiting shed sapagkat kailangan po kasi may mga building permit po pala yan. We're waiting for the go signal ng city. Sustainability po bilang. At bilang pagsuporta rin sa kooperasyon ng lokal ay ang pagtugon ng anumang request o pangangailangan ng barangay. Kabilang na dito ang pag-donate ng 2 mobile patrols. 2 barangay patrol po ang dinonate namin dito sa request po ni Cap Marvin na 2 unit po ng barangay patrol. Dapat po isang hauler dump box at saka isang barangay patrol. Pero sabi po niya, mas kailangan po nila yung barangay patrol na 2 piraso. Actually, 2 yun eh. Isang barangay patrol, isang garbage hauler. So ito kasi motor, hindi siya yung truck. So ito yung easy access sa loob ng mga eskinita na hindi makapasok ang mga garbage truck or yung patrol. So yun naisip namin to kasi may nag-request sa amin to na ibang lugar, hindi dito sa Pasig, which dinag-donate naman. So inisip namin, why not give sa Pasig din? Kasi ang dami din natin eskinita dito. So yun yung naisip namin na isa pang program na kayang ibigay ng St. Gerard Foundation. Maniwala kayo sa pungsoy pero hindi yan ang talagang tunay na magbibigay ng success. Ang talagang tunay na success ay manggagaling po sa kasipagan po natin at sipag at tiyaga. Yun po ang talagang tunay na magbibigay ng success. Lubos na nagpapasalamat ang mag-asawang Diskaya sa maayos na pagkakasagawa ng kanilang pagbisita. Ay, naku, maraming salamat din kasi alam mo sa totoo lang, before naghahanap kami ng kung sinong pwedeng tulungan. Usually binababa namin sa mga barangay. Ngayon natutuwa kami kasi tao na mismo ang lumalapit. Every day sa office, kung makikita nyo lang ang pila, talagang hindi ako napapagod. Yesterday, more than 300, 400 people dumalaw sa office. Pero ang sarap ng pakiramdam at the end of the day na ang daming, minsan pumunta lang para magpa-picture sa'yo. Sobrang nakakataba ng puso at gusto lang makilala kaming mag-asawa. Yan. Nagbigay pasasalamat rin ang kapitan ng barangay sa suportang natanggap nito sa St. Gerard Construction Charity Foundation. Ngayon, nagaganap ngayon yung medical mission sa aming barangay na sponsor ng St. Gerard Construction na pinamumunuan nila Ate Sara at Kuya Curly. Kami yata yung pang-7 barangay na binabaan ng ganitong proyekto. At the same time, nagbigay din sa barangay namin ng 2 barangay patrol na pwede namin panggamit na service araw-araw. Kami po sa barangay council ay nagpapasalamat sa ating mga kaibigan na si Ate Sara at Kuya Curly na sana marami pa kayong matulungan. At siyempre, alam naman natin na talagang blessed sila kaya nila nagagawa itong mga ganitong mga proyekto. At sana lumaki pa tong foundation nila na para mas maraming matulungan, hindi lang sa Pasig at sa buong Pilipinas. Sabi nga niya kanina, kaysa tumutulong sila sa ibang lugar, pero bakit hindi sila tumutulong sa Pasig? Kaya nabuo to yung foundation na to na uunahin nila yung Pasig bago yung ibang lugar. Hindi natin ma-expect din pero siguro more or less mga 300. Palit lang naman yung barangay namin. Pero ang importante naman doon, na-inform namin lahat ng kabarangay namin na magkakaroon tayo ng medical mission. So, binilasigalan tayo kanina at hindi na tumuloy yung ulan. Kaya kahit pa paano, marami-rami na rin yung taong mga nagdatingan. Ganon din ang mga residenteng dumalo sa kaganapan. So lucky po dahil napili po yung Barangay Sagad ng St. Gerard for this medical mission. At thank you po dahil ito nga, para sa mami na kagaya namin, less po yung
like gastusin na ganito, yun po, na covered po ng St. Gerard yung libreng manicure and pedicure, tsaka po yung sa eyeglasses po, dahil pumila din po ako doon. Very thankful po kami lahat na taga-barangay Sagad. Tsaka hindi lang naman din po ito yung pinuntahan nilang barangay. Marami na rin po silang natulungan. Tsaka kahit man po hindi po yung like ng ganito, kasi po nagtitingin ako sa Facebook. So yun nga po, marami po silang natutulungan na families. Ayun po, thank you po kay Kuya Curly and Ma'am Sarah. Thank you very much po. Okay naman po. Na maayos, maganda para lahat naman mga activities lalo. Yung unang-una yung katulad sa patrol, yung binigay po sa amin. Napakalaking bagay po sa amin yon, yung binigay na patrol sa amin. Para pag nagro-robing po kami, ma-ayos na hindi na mababuta. Yes ma'am, sa binigay na tulong po sa amin, hindi po namin siya makakalimutan. Marami po salamat sa St. Gerard, sa lahat ng binigay po sa amin. Yun lang po. Iza Aldana nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.